Amen. Isang maganda at mapagpalang umaga po sa ating lahat at lalong higit sa ating Diyos na buhay. And welcome pong muli ang bawat isa sa gawain ng Lord sa umagang ito. Ganon din po sa mga kasama natin na nanonood via live stream. Isang maganda at mapagpalang umaga din po. Huwag po natin kakalimutan i-like and i-share yung ating po live stream ngayong umaga upang mas marami pa po ang makapakinig ng salita ng Diyos. Amen! Tunay nga po na God is good all the time and all the time, God is good. Amen. Kaya nga po sa umagang ito, sama-sama po natin ibigay yung pinaka-the best na papuri at pasalamat para po sa ating Diyos sa buhay. Kaya po tayo pong lahat ay tumayo at pangungunahan po tayo sa opening prayer ni Sister Irma Kayanan at ng worship team.
Hallelujah, hallelujah. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa umagang ito, God. Dinadakila namin ang iyong pangalan. Niluluwalhati ka namin, O Diyos. Tunay nga, Panginoon, na napakabuti niyong apo, Panginoon, sa buhay namin. Napakatapat niyo, Panginoon. Wala ka pong katulad, O God. Ikaw ang Diyos noon at hanggang ngayon, Panginoon, na nagmamahal sa amin, Panginoon. Kaya po sa umagang ito, patuloy ka naming pinasasalamatan sapagkat, Lord, binibigyan mo kami lagi ng pagkakataon, Panginoon, upang magpuri sa iyo sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. Maraming salamat po, God, sapagkat lagi-lagi mo kaming ginigising ng may buhay, may kalakasan, may hininga, Panginoon. Maraming salamat sa walang hanggang pagmamahal na patuloy na ibinibigay mo sa mga anak mo, Panginoon. Salamat sa mga biyaya at pagpapala na nagmumula sa iyo, O Diyos. Tunay nga po, Panginoon, na madalas hindi po kami karapat-dapat sa iyo, Panginoon. Marami kaming mga kakulangan, Panginoon. May mga kasalanan po kaming naiisip, nagagawa, nasasalita, na hindi po nagbibigay lugod sa iyo, Panginoon. Kaya po sa oras mong ito, Panginoon, pakasiya sa atin yung apo ang aming mga puso, Panginoon. Lord, ano man pong karumihan, kasalanan, nakikita mo po dito, O God. Lord, hinihingi po namin ito ng tawad sa iyo, Diyos. Lord, dinisin niyo nga po kami ng iyong dugong banal, Panginoon, upang maging marapat kami sa umagang ito, Panginoon, sa pagharap sa iyo, Diyos. Lord, salamat sa pagkat ikay dakila, tapat at mahabagin, Panginoon. Kaya salamat sa pagpapatawad na lagi mong iginagawad sa aming mga anak mo, Panginoon. Lord, minsan pa, O God, dinadalangin namin yung gawain ito, Panginoon, na patuloy nga po, ikaw yung maitaas, ikaw lamang yung maparangalan, ikaw lamang yung maluwalhati sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Lord, mabigyan ka namin ng kaluguran sa umagang ito. Mahipo namin yung puso mo, Panginoon. Mapangiti ka namin sa pagsamba namin sa iyo, Diyos. Maibigay namin yung best namin sa pagpupuri sa iyo, Diyos. Sapagkat, Lord, wala naman po kaming maaaring ibalik sa lahat ng kabutihan mo, kundi ang magpasalamat, ang magpuri ng buong puso, Panginoon. Lord, maibigay namin yung lahat-lahat sa aming buhay. Maialay namin yung aming buhay sa umagang ito, Panginoon. Kaya salamat sa iyo pagkat ikay dakila, ikay tapat palagi sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, dalangin din po namin na samahan mo ang buhay ng bawat isang itatayo mo, Panginoon. Lord, alam po namin nakatatayo lamang po kami dahil sa habag at biyaya mo, Panginoon. Kaya, Lord, ang dalangin namin, palagi mo kaming sasamahan, bibigyan mo kami palagi ng pusong malinis, Panginoon, pusong mapagpakumbaba, Panginoon, upang magamit mo kami mightily, powerfully sa iyong harapan, Panginoon. Kaya, salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, salamat sa iyong walang hanggang pagmamahal. At Lord, dalangin din po namin sa lahat ng mga kakasama naming magpupuri, sasamba sa umagang ito, Panginoon, na patuloy nga po, God, na ikaw yung kumilos sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Katagpuin mo nga po, Panginoon, ang puso ng bawat isa. Ano man po, Panginoon, yung kahilingan, ano man po, Panginoon, dalangin ng buhay ng bawat isa sa umagang ito, Panginoon. Lord, dalangin namin, ikaw po yung magtumugon dito, O God. Alam po namin na ikaw ang Diyos na makapangyarihan, Panginoon, na kayang-kayang gawin ang lahat sa aming mabuhay, Panginoon. Kaya salamat. At Lord, ang dalangin namin, lagi-lagi kaming mananahan sa iyong presensya, Panginoon, sa presensya mo na laging magbibigay ng kapayapaan sa aming mga buhay, magbibigay ng kagalakan, ng kasayahan, Panginoon, magbibigay ng katagumpayan, magbibigay ng kalakasan, at higit sa lahat yung kagalingan na hindi maibibigay ng mundong ito, Panginoon. Kaya salamat sa iyong pag-ibig at pagmamahal, salamat sa tagumpay. Kaya sa iyo lamang namin lagi ibabalik ang pinakamataas na papuri, pagluwalhati at pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you, Lord. Tunay nga pong God is good all the time, and all the time, God is good. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoon dahil tunay nga po na siya ay sapat at dakila sa ating buhay. Amen.
Papakumbaba po kami, O Diyos, sa inyo pong harapan. Kaming mga magulang, ama, ina, dalaga, binata, bata, sa lahat po ng nakakonect sa website na ito, dahil ang hininga galing lamang po sa inyo. Salamat nakakalakad po kami. Salamat po nakakarinig po kami. Salamat po nakakakita po kami. Salamat po nakakalasa po kami. Nakakahawa kami. Isa pong pribilehiyo na mabuhay sa mundong ito, na kayo ang nagdadagdag sa amin ng lakas, nagbibigay sa amin ng mga talento, kakayanan. Salamat sa pamilyang ipinagkaloob mo po sa amin, biological family, spiritual family. Salamat din po sa mga hanap buhay dito po sa Pilipinas, sa ibang bansa. Salamat po, nakakapag-aral ang mga anak at apo ng mga kapatid ko. Salamat may tahanan kami na nasisilungan. May mga sasakayan po kami. Thank you po sa opportunity na narating namin ang ganitong katayuan sa buhay. Naging anak mo kami. Nakakilala kami sa inyo. At nakasulat po ang aming pangalan sa Aklat ng Buhay. Salamat din sa Banal na Espiritu na nagpapaalala sa amin, nagkukumbikta, nagtuturo sa amin sa lahat ng bagay. At lagi kaming humihingi ng grasya at biyaya po sa inyo. Hindi man po kami karapat-dapat, pero minarapat niyo po kami sa inyong harapan dahil sa tinapos na ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Sa kanyang pagtatagumpay, inari niyo kaming matuwid, O Diyos. Salamat po na ngayon pong umaga, dalawin niyo kami patuloy. Hindi lamang kami, lahat ng naghahanap po sa inyo ngayong umaga sa lahat ng simbahan sa bansang Pilipinas, sa buong mundo. Palaksin niyo po yung nanghihina. Pagalingin niyo po ang mga may karamdaman. Patatagin niyo po yung kalooban po ng bawat isa. At sariwain niyo po yung relasyon ng bawat isa sa inyong harapan. Ang nagtitiwala sa inyo, nagpapanibagong sigla. Ang lakas namin matutulad sa walang pagod ng pakpak na agila. O Diyos, tatakbo kami ng tatakbo, hindi po papagod. Lalakad po kami ng lalakad, hindi po kami manghihina. Nasa mundo pa kaming ito, nakikibaka, pero hindi kami susuko dahil kayo ang makapangyarihang Diyos na aming sinasaligan at nagbibigay ng panibagong sigla sa aming buhay. Salamat po. Dalangin namin yung anointing, yung wisdom, yung pong kapayapaan, kapanatagan, maghari sa puso ng bawat isa. At ang inyong salita namang ang magbigay sa amin ng direksyon sa aming mga katanungan. Yung mga nalilito, bigyan niyo po ng kaliwanagan ang kanilang kaisipan at kami po ay magkaroon ng malinaw na pananaw sa buhay na kayo po ang napaparangalan. Purihin ka, dakilain ka. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, purihin po ang Panginoon sa umaga pong ito at good day sa lahat ng naririto, nasa ibang bansa, sa mga nanonood po sa live stream sa Pilipinas at sa iba't ibang lugar. At salamat po sa patuloy niyo pong pag-share dahil alam ko po na hindi pa tapos ang Diyos sa ating buhay. Ika nga kaya tayo buhay pa ay gusto po niyang matapos natin yung takbuhing iniatang sa atin. Yung mission natin. Kasi bawat isa po sa atin may mission sa buhay. At yan pong mission na yan ang dahilan kung bakit tayo buhay pa. Meron tayong kanya-kanyang assignment, kanya-kanyang tungkulin na iniatang po ang Diyos. At ito po yung patuloy nating nakikita kapag tayo po yung nag-aaral po ng kanyang salita. Pag tayo sumasamba at nagtitipon, ipinapanaog po ng Diyos yung wisdom. Sa tulong po ng Banal na Espiritu, ay naintindihan natin yung magandang purpose niya po sa ating buhay. Kaya isa muna pong malakas sa palakpak po sa Panginoon. So ang topic po natin ngayong umaga ay enjoy our journey to heaven.
Ano ho? Ika nga po ay maging masaya tayo sa ating paglalakbay patungo sa kalangitan. Ano ho? Kasi itong lupa, preparation lamang po ito. Tandaan niyo po, wala pong permanente sa mundong ito. Ang sabi po sa Philippians 3:20, langit po ang tunay natin tirahan. Ito pong mundo, tayo naririto, inihahandalaan tayo, yun po yung realidad. Ano ho? At kaya nga ang titingnan po ng Diyos sa atin, paano ba natin siya pinarangalan nung tayo nasa lupa? Yun yung kanyang itatanong sa atin pag tayo humarap kay Jesus. Sabi po sa 2 Corinthians 5:10, mabuti man o masama ang ginagawa ng tao nung siya nasa lupa, haharap siya sa hukuman ni Kristo. At ang itatanong po sa atin ng Panginoon, ano ang ginawa mo nung nasa lupa ka? Amen? So, pero itong lupa, pwede natin ma-enjoy yung ating paglalakbay. At ma-enjoy lamang natin ito kung nandoon po yung presensya ng Diyos. Nandoon po yung lumalakad tayo sa mundong ito kasama natin ng Diyos. Hindi po mawawala ang pagsubok. Tandaan niyo po, nasa lupa pa tayo. Ano ho? At hindi po sinabi sa Biblia na kapag nakakilala ka kay Kristo, ay wala ng pagsubok, wala ng trial. Kasama po yan. Pero kahit may mga pagsubok at problema, pwede kang maging mapayapa, panatag, at ma-enjoy mo pa rin ang buhay. Amen? Kasi po, yan po yung maliwanag na sinasabi po ng banal na kasulatan. Ano ho? Isang verse lang po yung pag-aaralan po natin dito po sa Roma chapter 12, verse 12. Ano ho? Sabi po rito, Roma chapter 12, verse 12. Dito natin kukunin yung ating puntos ngayong umaga. Isang verse, pero may 3 division po ito. 3 bahagi na makikita natin kung bakit sinabi ni Apostol Pablo na magalak tayo. Amen? At magtiyaga tayo sa ating kapighatian at laging manalangin. Yan po ang sabi rito magalak kayo dahil sa inyong pag-asa. Magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at palaging manalangin. So ito pong aklat po ng Roma, pag inaral niyo po yung aklat po ng Roma, mula chapter 1 hanggang chapter 11, ito po yung finished work ng Panginoong Jesus. Ang tinatalakay po doon sa Roma chapter 1 hanggang chapter 11 ay yung tinapos na ginawa ng Panginoong Jesus. Kaya ang aral doon, puro pagliligtas ng Panginoon. Amen? Yun po yung mababasa po natin pag inaral natin. Pagdating po ng chapter 12, ito na po yung gagawin natin. Yung sinasabi niya sa aklat ng Roma, tayo po ay dahil sa habag at grasya ng Diyos naligtas tayo. Ano ho? Hindi sa pamamagitan ng ating mga gawa o anumang lakas natin, kung hindi inirigalo ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesus, namatay at muling nabuhay, upang ang sino man sumampalataya sa kanya ay huwag mapahama kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, ito po yung abundance of His grace, yung mula chapter 1 hanggang 11 ng Roma. Pagdating po ng Roma chapter 12, ito naman ang dapat gawin na ng mga taong tumanggap kay Jesus. Yung mga nagkaroon na po ng personal na relasyon kay Kristo. Yung ikaw ay may ugnayan na sa Kanya. Mga mananampalataya na. Ito pong Roma chapter 12, pinapatungkol po ni Apostol Pablo sa mga nakaranas ng pagliligtas po ng Panginoon Hesus. At binanggit niya po doon yung magalak tayo lagi. Di ba? Ano po? Magalak tayo lagi. Magalak kayo dahil sa inyong pag-asa, magtiyaga kayo sa inyong kapaghitian at palaging manalangin. Ano po? So, how to enjoy our journey to heaven? Paano ba natin ito may enjoy? Ano ho? Ang ating paglalakbay, kahit po tayo ay nasa lupa. Paano ba tayo magiging mapayapa, masaya, kahit may pagsubok, may problema? So, number 1, doon din po, sabi doon be joyful in hope. Ano ho? Tingnan niyo po, basahin ko doon sa Roma chapter 12, verse 12a. Magalak kayo dahil sa inyong pag-asa. So,
Kaya po tayo nagagalak dahil may pag-asa po tayo. Sabihin mo sa iyong katabi, may pag-asa tayo. May tinatawag tayong confident expectation. Sabihin mo sa iyong katabi, confident expectation. No, kasi po sabi po doon sa aklat po ng 1 Peter chapter 1 verse 13, matatamo natin ang pagpapala kapag nahayag na si Kristo. Kaya nga, pagka tayo nagkita na ng Panginoong Hesus. Amen. Dito sa lupa, may pagluha, may pagsubok, may trials, may rejection, may persecution. Narito lahat yan. Pero ang ipinapayo ni Pablo ay magalak tayo dahil sa ating pag-asa. Ano po ba yung pag-asa ngayon? Number 1, we hope that all promises of God shall come to pass. Ibig sabihin, yun daw pong lahat ng pangako ng Diyos ay magkakaroon po ng katuparan. Ano ho? Siyempre, yung una, eternal life. Di ba? Sabi po doon sa John 10:28, ay ang lahat ng sumampalataya sa Panginoon Hesus ay may buhay na wala hanggan. Hindi po yung nasisira. Ano ho? Hindi po yung kinakalawang. Hindi po yun hindi yung kumukupas. Ano ho? Yung lahat ng dito sa lupa, lumilipas yan. Amen? Kumukupas yan. Nawawala yan. Pero yung buhay na wala hanggan, hindi po yan mawawala. Pangalawa po, ay yung tinatawag po na our name written in the book of life. Lagi nyo narinig to sa akin. Ano ho? Nakalagay yan sa Lucas 10:20. Ay yung 70 alagad po, o 72, ay galak na galak sila dahil napapalayas nila yung masasamang espiritu. Nung bumaba po yung banal na spirit, nung sila po ay binigyan ng Diyos ng authority, pag humayo sila, pati po mga evil spirit lumalayas. Nag-report sila. Sabi po ng Panginoon Hesus, huwag kayong magalak dahil suko sa inyo ang masasamang espiritu. Magalak kayo dahil nakasulat ang inyong pangalan sa aklat ng buhay. Amen? Kaya yun po yung confident expectation natin. At syempre, yung eternal home. Nung si Jesus po ay nung siya po ay nasa lupa, 'di ba? Nung siya po ay nasa lupa, ang sabi niya sa mga alagad, nakalagay po 'yan sa John 14 verse 3. Sabi niya sa mga alagad, ay ako'y pupunta na sa Ama dahil ipaghahanda ko kayo ng tirahan. At pagka ako ay nandoon na, babalik ako. So, isa po 'yon na patunay na meron tayong eternal home. Amen? At yan po yung binanggit ko kanina sa Philippians 3:20. Langit ang tunay natin tirahan. Yung tirahan natin dito, marahil yung pintura niya kumupas. Marahil anayin yan o yan po ay daanan ng bagyo, mawasak ng bagyo o buhawi. Pero dito lang sa lupa yan. Pero pagdating po sa langit, ay, sabi nga po doon ay hindi po masisira, hindi kukupas. So, yun po yung ating divine, confident expectation, kaya dapat po tayo na maging masaya, dahil may inaasahan tayo sa hinaharap. Ang pagiging masaya naman, hindi yung lagi kang nakabungis-ngis eh. May mga tao kasi na kahit tahimik lang siya, may inner peace siya. Ako po, pagka nasa ibang lugar, hindi naman po ako, tahimik lang ako, pero may inner peace ako. May inner joy ako sa loob, kaloob-looban ko. May inner strength. Kaya yung kagalakan, yan po ay sa loob eh. Amen? Sabi mo sa ang katabi, sa loob yan. Amen? Marami po sa mundo ngumingit eh, pero di ba, siyempre hindi naman lahat. Yung mga napapanood natin sa TV, yung nagpapasaya ng tao, pero hindi po lahat na ngayon, masaya po yun. Pagka uwi nun sa bahay, minsan empty sila. May mga problema. Pero ang tao, pagka na kay Kristo, alam niya yung mga pangako ng Diyos ay may inaasahan siya at magiging masaya siya. Ano po? Sabi rito, we hope that one day we will be together with Jesus in heaven forever. Darating daw po yung araw na makakapiling natin po ang Panginoon. Amen? Gusto ko pong basahin itong verse na ito. 1 Thessalonica 4:16-17. Ito po yung pagpapalakas sa mga mananampalataya. Halimbawa, namatayan na kayo ng mga mahal sa buhay,
o may mga kamag-anak, kaibigan na siya po'y may relasyon kay Kristo, hindi po kayo, bagaman may kalungkutan dahil physically naiwan, pero sa totoo, maniwala po kayo sa akin, proven na ito. Sila po ay lumipat laang talaga doon sa talagang tirahan natin. Ibig sabihin, inilipat lamang sila doon sa buhay na walang kamatayan. Ito yung tinatawag na buhay na walang hanggan. Sabi po rito, sa 1 Thessalonica 4:16-17, sa araw na iyon, kasabay ng malakas na utos ng tinig ng arkanghel at tunog ng trompeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. So, yun po yung isang pangako ng Diyos Muling babalik po ang Panginoon. Kaya, dapat po tayo ay maging masaya at magkaroon tayo ng pag-asa. Kasi talagang babalik Sabi rito, babalik po siya Bababa ang Panginoon mula sa langit. Ang mga namatay na sumampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Yung mga namatay kay Kristo, sila muna yung unang bubuhayin. Halimbawa, meron tayong loved ones na marahil magulang natin, kapatid na namatay kay Kristo. Bubuhayin yun. Kaya sila, katawan lang yung namatay. Amen. At lalagyan po yun ng katawang panlangit. Yung tinatawag na glorified body. Sabi po rito, ang mga matay na sumampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Pagkatapos, tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap. Kasama na mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Sabihin, yun ang forever. Ang totoong pag-ibig, ang totoong forever, si Jesus. Amen. Yun yung pinakamataas na uri ng pag-ibig divine love. May tatlong klase kasi ng pag-ibig Yung eros love. Sa salitang Greek word, eros love, sa laman lang yon, sa opposite sex. Lumilipas yun. Minsan, init lang yun. Amen? May tinatawag naman phileo love, yun yung magulang mo, kapatid mo, kaibigan mo. Yun ay kadugo. Amen? Pero lahat yun, hindi masama po yan. Panlupa lang yan. Pero yung divine love, yung pag-ibig ni Kristo, ito po yung makalangit na pag-ibig, pinakamataas sa uri ng pag-ibig. Yun ang forever. Sabi mo sa iyong katabi, forever. Amen? At sabi po rito, makakapiling natin siya magpakailanman. Grabe, Kaya walang dahilan para hindi natin ma-enjoy. Kaya mahalaga po na yung mga pangako ng Diyos ay alam natin para maging masaya tayo at magkaroon ng pag-asa. Amen? Yun po yung number 1. Number 2. So, sabi po doon sa number 2, be patient and affliction. Ibig sabihin ay, magtiyaga kayo sa inyong kapighatian. Hindi po sinabi ni Paul na wala nang problema. Hindi po sinabi ni Pablo na kapag tumanggap kay Kristo, naging anak ka ng Diyos, wala nang trials, wala nang persecution, wala nang mga rejection. Hindi puro sarap. Amen? Hindi niya sinabi Gusto po ba natin patunayan ito? Sabi niya po rito sa Philippians chapter 4, verse 12 to 13. Sabi po ni Paul, naranasan ko ang maghikahos. Naranasan ko na rin ang managana. Natutuhan ko na ang sikreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay, ang mabusog o ang magutom, ang managana o maghirap. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Ibig sabihin, pinapatunayan ni Pablo na ang buhay hindi puro sarap. Amen. Kung sa magsasaka, hindi puro sakripisyo. Aani din yan. Amen? Hindi puro bagyo. Iinit din. Amen? Kaya po, may season ang buhay. Sabi mo sa iyong katabi, may season. Amen? May dalawang uri kasi ng kapighatian tayo maranasan. Sa mundong ito. Kapighatian dahil sa pagsunod mo sa utos ng Diyos. Kagaya ni Jesus, nung sinunod niya yung utos ng Ama, mission. Inusig siya, nilatikos siya, pinagbintangan siya. At lahat ng
ng sakit ng damdamin, naranasan niya yun, di ba? Nasa tiyan pa nga siya ng kanyang nanay na si Maria, nire-reject na siya eh, di ba? Nire-reject na ni Jose. Plano ni Jose, huwag pakasalan si Maria. Pangalawa, pinapapatay na siya ni Herodes. Pangatlo, hindi siya paniwalaan doon sa barangay nila kasi anak daw lang ng karpentero. Pang-apat, siya po idininay ni na Pedro, yung mismong alagad niya. Amen. Panlima, mismong ama, nung siya nananalangin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Di ba, panalangin po yun ni Jesus doon po sa 7 last word. Pero, hindi siya pinansin ng ama. Bakit? Tanungin niyo po ako, bakit? Ay, ililigtas tayo eh. Amen. Kailangan mangyari sa kanya yon. Kaya may kapighatian dahil sa pagsunod sa utos ng Diyos. Kahit po yung mga alagad, pinersecute din sila, iba sa kanila, pinatay. Pero, kapighatian din yon. Pero hindi yun ang totoong buhay. Kaya nga sabi po ng Panginoon Hesus sa mga alagad sa John 10:28, huwag niyong katakutan ang pumapatay ng katawang lupa. Ang katakutan niyo ay pumapatay ng kaluluwa sa impyerno. Kung si Pablo pinugutan ng ulo nung siya ay namatay, pagbabalik ng Panginoon, kumpleto na ulo niya. Amen? O siya, sa langit, may ulo na siya. Physical lang yun eh. Palakpakan natin ang Panginoon. So, meron naman pong kapighatian, bunga ng kasalanan. Ito ay mabigat, di ba? Yung kapighatian na bunga po ng kasalanan. Kasi yung pong pagsunod yung kapighatian sa pagsunod po sa utos ng Diyos, ito po ay nagdadala po ito ng matatag na pananampalataya, di ba? Doon po sa Santiago 1:4. Pag binasa niyo po yung Santiago 1:4, ay magala kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na ang napapatatag ng ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo maging ganap at walang pagkukulang. Yung kapighatian sa pagsunod sa Diyos, nagdadala yun ng matatag na pananampalataya. Ano po? Yun ang bunga po noon. Ano po? At ang resulta din po ng bunga po ng pagsunod sa utos ng Diyos ay iniaangkop niya. Ano po? Iniaangkop niya po yung mga panahon para sa ikabubuti natin. Ano ho? Sabi po sa mga Ngaral chapter 3 verse 11, iniaangkop niya ang lahat ng bagay sa tamang kapanahunan. Ang tao'y binibigyan niya ng pagnanasang alamin ang bukas, ngunit hindi binigyan ng pagkaunawa sa ginawa ng Diyos mula pa simula hanggang wakas. Ang Diyos ang nakakaalam. Pero, di ba, lagi nyo narinig sa akin, kapag sumusunod ka, Roma 8:28, lahat ng bagay ay nakakalakip-lakip. Ano, kaya yung kapighatian na bunga ng pagsunod, lahat ng bagay nakakalakip-lakip. Akala mo masakit, para sa ikabubuti mo yun eh. Amen? Akala mo, ikaw ay isang kabataan, nabasted ka ng boyfriend, girlfriend, nasaktan ka. Akala mo ay hindi ka mahal ng Diyos, pero hindi mo alam. Alam ng Diyos ang makakabuti sa iyo. At tayong lahat, hindi man ganun sa paraan, iba't ibang pagsubok. Akala lang natin ay tayo ay pinarurusahan ng Diyos. Tandaan niyo po, walang problema na dumaan sa ating buhay na hindi kayang gamitin ng Diyos para sa ikabubuti natin. Amen? So, dadako po tayo dun sa yung bunga naman ng kapighati, ang bunga ng kasalanan. Ano ho? Ito po yung binanggit ko kanina. Ano ho? Binigyan ko lang din yung kapighatian, bunga po ng pagsunod. Yun naman pong bunga po ng kasalanan ay, siyempre, may konsekwensyan eh. Ang pwede nyo po itanong sa akin, lagi kong binabanggit dito yung grace. Totoo naman po, ang Diyos ay mahabagin eh. Yung grasya, naligtas tayo sa grasya ng Panginoon. Ang grace ba ay lisensya natin para magpatuloy sa pagkakasala? Amen? Kasi controversial pong tanong yan ng mga tao eh. Ay, ang Diyos naman ay mapagpatawad. Mahabagin naman siya, okay lang, kahit ako'y gumawa ng kasalanan. Kaya ang tanong, ang grace ba ay lisensya natin para magpatuloy sa pagkakasala? Amen? So, sa totoo naman po, realidad, hindi lang naman dito sa buong Pilipinas, sa buong mundo. Normal po yan. May mga Kristiyano talaga na naglalaro pa rin sa kasalanan. Amen?
ano ba ang panganib nito? Yan ang pwede natin itanong, ano ba yung panganib nito? Ang Diyos po nakakaalam yan, ho. Siyempre, ang Diyos ay grace. Pero tandaan natin, kung naglalaro po tayo ng apoy, maaaring masunog po yung ating kamay. Amen? Maaaring masunog po yung ating kamay. Kaya po, yung kapighatian bunga ng kasalanan, ang consequence po nito ay reaping the natural consequence. Ano ho? Ang una po ay reaping the natural consequence of sins. Meron talagang pag-aani. May pag-aani po talaga. Ano ho? So, hindi pa tapos ang Diyos sa atin. Ano ho? Marahil gusto mong makawala. No, hindi lang po dito, doon sa mga nakikinig sa tahanan o sa ibang bansa. Ayaw na ayaw mo sa sarili mo yon. Pero hindi ka makawala. Ano ho? Para bang nalulungkot ka, may godly sorrow ka, ayaw mo naman eh. Parang hindi mo mapagtagumpayan. Amen. Ngayon po, ang katotohanan po niyan, talaga po na may consequence po yan. Kasi ito po ang sabi ng Biblia eh. Sa Galatia 6-7 hanggang 8, sabi niya rito, huwag niyong akalaing madadaya ninyo ang Diyos. Huwag niyong akalaing madadaya ninyo ang Diyos. Kung ano itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Ang sumusunod sa nasa ng kanyang laman ay mag-aani ng kapahamakan. Ngunit ang sumusunod naman sa Espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. Ano ho? So, mahalaga ito'y malaman. Ano ho? Kasi mayroon tinatawag na yung una po, yung sinasabi na reaping the natural consequence of sins. Parang ganito ito. Bibigyan ko po kayo ng halimbawa. Ano ho? Example po nito. Halimbawa, ako po ay dati grabe po akong magsigarilyo. Ano ho? Grabe akong magsigarilyo. Ngayon, nakakilala ako kay Lord. Nagsisi na ako. Pero dahil, pinatawad ako ni Lord. Pinatawad niya ako. Pero alam po nyo, kaya nga ito po itinuturo ko, may consequence din yun. Sa law of health. Kahit nagsisi ka, siyempre natam na natin yung katawan natin ng mga bagay na hindi kalooban ng Diyos. Mag-aani ka noon. Kaya di ba minsan nadadali yung buhay ng tao. Hello. Ang Diyos po ay nagpapagaling. Ano ho? Ngayon, ang mensaheng ito, para lalo na, especially sa mga kabataan at sa mga ngayon lang nakakilala kay Lord, kung nalaman mo na yun ay mali, dahil nalaman natin na ang katawan natin ay templo ng Diyos, huwag na natin balikan. Kasi may pag-aani. Hello. Nakukuha niyo po ba? Bakit po? Kasi inabuso natin yung katawan natin. Pero pinatawad tayo ni Lord. Grace nga eh. Kaya na, mas maganda na, nalaman natin yung tama at mali, gawin na natin yung tama. Narinig ko itong word na ito, hindi ko nagagawin ito. Ano po? Dahil ang katawan ko pala ay templo ng Diyos, kailangan ko pala alagaan ko ito para mabuhay pa ako na matagal. Amen? Hindi ko nakakargahan ng katawan ko ng mga alak, droga, sigarilyo. Kasi gusto ko pang mabuhay. Gusto ko pang makapiling ang aking asawa, mga anak, pamilya. Kasi nga po, may pag-aani. Sabi mo sa katabi, may pag-aani. Pero pinatawad ng Diyos. Pinapatawad tayo ni Lord. Ano ho? So, mas maganda na nasa grace ka, tapos ginagawa mo pa yung tama. Amen. Halimbawa, ako po ay nangalunya. Siyempre, ngayon, nakakilala ako kay Lord, nagsisi ako. Siyempre, pinatawad ako ni Lord. Pero lalasapin natin, siyempre, may konsekwensyon. Lalasapin natin yung galit ng ating asawa, ng ating mga anak, at nung buong angkan ng ating asawa. Siyempre, magagalit sila. Amen? Ang tawag doon, consequence. Pinatawad tayo ng Diyos. Kaya lang yung consequence, hindi po mawawala yun. Maliban lang talaga na ibigay mo ang buhay mo sa Diyos. Nakuha niyo po ba? Ano po? At ang mabigat dito, pwede ka pang makasuhan ng adultery. Ano ho? Kaya ito sinasabi ko, ano ho? Kasi yung grace, yung habag, nandyan palagi yung pagpapatawad ng Diyos eh. Kaya nawawala yung joy eh. Di ba? Ang topic natin ay enjoy. Magalak tayo sa ating pag-asa. May enjoy natin yun kung lalakad tayo doon sa tama at kalooban po ng Diyos. Nakuha po ba natin? Amen? Kailangan tanggapin natin yung
yung magiging consequence kapag hindi tayo tumalikod doon sa ating, doon sa nalaman na natin tama, tapos nagpatuloy tayo, yun ang may consequence. Pero yung nalaman mo na mali pala yun, nagsisi ka, hindi ka na bumalik, nandun yung grace. Makakabawi ka, makakabangon ka. Brother Louie, nasa Bible yan. Nasa Bible ba yan? Ito po, i-take note nyo itong babasahin ko sa inyong verse. Para may proven na yung sinasabi ko ay hindi ko po haka-haka ito, kundi sinabi ito mismo ng Panginoon Hesus. Na merong reaping yung at consequence yung natural sin. Ano ho? Dito po sa John 5 verse 14, tingnan niyo po. Basahin ko po ito, pakinggan niyo po ito. Kayo po mga nakikinig sa live stream sa ibang bansa dito. Pakinggan niyo po ito. John 5:14. Pagkatapos nito, nakita ni Jesus sa loob ng templo ang lalaking sinabihang itong magaling ka na ngayon. No, may pinagaling sa Jesus eh. Meron siyang pinatawad. Sabi po ni Jesus, magaling ka na ngayon, huwag ka nang gumawa ng kasalanan. At baka masahol pa riyan ang mangyari sa iyo. Alam niyo po ang konteksto nito. Pag binasa niyo po yung verse 1 nito, ito po yung lalaki na siya po yung nakaratay na sa banig na sa karamdaman at siya po ay meron po doong deposito ng tubig na pumupunta po doon yung anghel ng Diyos para pagalingin yung mga pilay, bulag. Ay wala pong magbuhat sa kanya. Walang pumapansin sa kanya kasi una-unahan eh. At nakita siya ni Jesus na gusto niyang gumaling. Kaya po, nahabag si Jesus. Yun ang grace. Pero ang sabi niya, magaling ka na ngayon. Huwag ka na uling gumawa ng kasalanan. At baka, grabe, baka masahol pa riyan ang mangyari sa iyo. Kaya pagka tayo pinatawad ng Diyos, kung totoo tayong Kristiyano, pag pinatawad tayo ng Diyos, huwag tayong babalik. Kasi baka may masahol na mangyari pa sa atin. At even kay Magdalena, di ba, nung si Magdalena po ay magkasala, pinatawad siya ni Jesus eh, pero sabi niya, hindi kita hahatulan, pero huwag ka na muli magkasala. Hello? Basahin niyo po yung John 5 verse 14. Kasi nga po, may tinatawag po na yung una po, yung reaping the natural consequence of sin. Totoo po yun. Pinatawad tayo ni Lord. Nandun ang grace. Pero, aanihin pa rin natin kung hindi tayo tatalikod po doon. Maniwala po kayo. Proven na po yan. Pangalawa po ay, ang consequence po ng bunga ng kasalanan ay dying prematurely. Ano ho? Ibig sabihin ay maagang kamatayan. Pero hindi ko po sinasabi na yung mga maaga pong namatay ay dahil sila ay may kasalanan. Hindi po ganon. Hindi po ganon ang paghusga. Ano ho? Hindi ganon yung ibig ko pong i-point dito. Yung kapaghatian bunga po ng kasalanan, parang ganito eh. Halimbawa, ako po ay may sakit sa puso. Bawal na po yung mga, halimbawa, lechon, yung mga masasarap, binawalan ako ng doktor. Ngayon, laman pa rin ang nananaig sa akin. Di ba kasalanan yun? Hello? Ay, maaga mamamatay talaga. Hello? Kaya nga po, kahit po sa kasalanan, halimbawa, ako po ay hold-upper. Alam ko namang mali mang hold-up, magnakaw sa bangko. Dahil may nag-share na sa akin na masama yan, hindi ko pinakinggan, baka hindi, sabi nga ng iba, hindi laging swerte. At saka wala nga po sa demonyo, wala po swerte. Igigisa ka ng demonyo sa lahat ang gusto po ng demonyo, John 10:10, pumatay, magnakaw, mawasak. Gusto niyang wasakin ang buhay ng tao. Sirain. Amen? Ang buhay ng tao. At ang demonyo, walang awa sa tao. Kasi goal niya, pumatay, magnakaw, mawasak. Ngayon, nakarinig ka, masama pala yung, halimbawa, mang hold up. Ngayon,
ginawa mo pa rin. At ang katwiran mo, maunawaan naman ako ng Diyos kasi kailangan ko mapakain yung mga anak ko, ako'y breadwinner, pero maling pamamaraan. Grabe, isang bangko, puntahan mo, mabaril ka doon ng mahimalay ka ng isang bala ng pulis, di patay ka na. Ikaw kabata-bata mo pa. Kasi nga, consequence po yun ang kasalanan. Hello. Kaya ito pong salita po ng Diyos ay may patunay. Nasa Bible ba yan? Brother Louie, yung maagang kamatayan pag gumawa ng kasalanan. Papatunayan ko po. Basahin po natin ang 1 Corinthians chapter 5, verse 5. Sabi po rito ni Paul, kasi ito po yung istorya na ito po yung isang lalaki na yung asawa ng tatay niya, bali stepmother niya, ay kusakamba ay kinasama niya. At ito po ay dumadalo na po ito sa gawain. Ito po yung mananampalataya sa Korinto. Mga mananampalataya sa Korinto. So yung asawa ng kanyang tatay ay kinakasama niya. Ito po sabi ni Pablo. Sabi po rito sa 1 Korinto chapter 5 verse 5. Ibigay ninyo kay Satanas ang taong iyan upang mapahamak ang kanyang katawan. At nang sa gayoy, maligtas ang kanyang espiritu sa araw ng Panginoon. So, binabanggit ni Pablo na maliligtas naman yung kaluluwa. Maliligtas. Kaya lamang po, maagang namatay. Amen. Kasi nga po, gumagawa po ng kasalanan. Hello. Kaya ang sabi ni Pablo, ibigay nyo na yung kanyang katawan kay Satanas. Siguro, hindi na po ito mapigilan. Wala. Kontrolado na siya ng laman. Wala nang pinapakinggan. So, ang practical si Pablo ibigay na lang yung katawan niya kay Satanas. Amen? Parang ganun Wala tayong magawa para maligtas yung kanyang espiritu. May ligtas naman, kaya laang sayang. Amen? Para bang masarap ang mabuhay Binigyan pa siya ng pagkakataon ni Pablo Para bang inirelease na. Para bang tayo'y nagsawa na. Bahala ka na sa buhay mo. Ginawa ko ng lahat sa iyo. Lahat ng puwersa ko, lakas ko, gusto kita mabago. Para bang alibughang anak na sabi ng tatay, sige, bahala ka na. Wala akong magawa sa iyo Ano po ang nangyari doon? May consequence. Anong consequence ng alibughang anak? Ay kahit po yung pagkain ng baboy, walang magbigay sa kanya. Ang sabi po ng Biblia. Kahit po pagkain ng baboy. Bakit? Consequence nga yun Consequence. Pero ang maganda naman po doon, nagkaroon ng realization. Na-realize niya na mali pala ang ginawa ko. Babalik na lang ako sa tatay ko. Hirap na ako, malalagot na hininga ko rito. Puro sarap yung aking pinairal Puro kalayawan wala na akong pera, ubos na. Balik na lang ako kay tatay. Tatay, patawarin niyo po ako. Kahit ako'y katulong na lang, kahit hindi mo na ako ituring na anak, basta sa iyo ako, pagod na po ako. Yun ang grace. Pero pagka tandaan niyo po, may hangganan. Hello? Salamat po kasi hindi, ang layunin ko hindi mag-condemn po ng tao. Never. Hindi na po ako magpapastor kung ako po magko-condemn ng tao. Gusto kong tulungan ng tao kung paano makita yung purpose at layunin ng Diyos. Mahal ko po kayo, mahal ko po yung mga nakikinig. Maniwala po kayo na hindi tayo makakatakas sa salita po ng Diyos. Proven na po yan. Kaya palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya yun po yung consequence, yung kapigatian bunga ng kasalanan, reaping the natural consequence of sin, dying prematurely, at yung pangatlo, losing your eternal rewards. Ibig sabihin, sabi po ni Paul, doon sa 1 Corinthians 9:27, sinusupil ko yung aking sarili. Baka pagkatapos ng mangaral sa iba, ako naman ang
itakwil. Ibig sabihin, kung may ginawa ka ng mabuti, naglingkod ka na sa Diyos, tapos ay naging undisciplined ka, pinabayaan mo yung calling mo, pinabayaan mo yung magandang purpose ng Diyos sa buhay mo, nahirati ka sa mundong ito, pinagbigyan mo yung aliw ng mundong ito, ay tandaan niyo po, sabi po ng Hebreo 11, kung hindi 35:25, nakalagay po doon, ang kasalanan ay panandalian lamang aliw. Sabi mo sa iyong katabi, panandalian lang aliw. Maniwala po kayo. Wala pong nagtagumpay dyan. Kung may nagtagumpay dyan, ay sana marami ng tao ang sumama sa ganyang gawain. Malulus yung dapat na i-reward sa ni Lord. Kasi merong enemy sa destiny natin. At ang enemy sa destiny natin ay sin, satanic attack, at saka po yung undiscipline. Talagang ang buhay Kristiyano, talaga may disiplina. Hindi mo ipagpapalit yung relation mo sa Diyos kaysa makamundong gawain. Pero dahil sa grace ni Lord, bibigyan niya tayo ng lakas kung tayo magtatapat sa Kanya. Lagi niyo narinig sa akin na ang hinahanap ng Diyos ay tapat, hindi perfect. Pero wag naman ninyong gagawing lisensya na, sinabi ni pastor na ang hinahanap ng Diyos ay tapat, hindi perfect. Maglalaro na tayo ng apoy. Maglalaro na tayo sa kasalanan. Hindi po. Ang ibig sabihin po noon ay tumatalikod. Alam mo yung tama, tinatalikuran mo yon. At lumalakad ka rin sa katwiran. Kasi kaya lang naman natin sinasabi na wala naman perfect talaga kahit sino Hindi tayo magiging perfect. Ang perfect lang is Jesus. Pero iba, yung tao na nagsisikap na lumakad sa katwiran. Kasi sabi po sa 1 John 3:9, ang mga anak ng Diyos hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Kasi nga, alam ni Jesus na kapag nagpatuloy sa pagkakasala, sabi niya, baka masahol pa ang mangyari sa iyo. Di ba? Tandaan niyo po yan, John 5:14. Huwag ka nang bumalik sa kasalanan, baka masahol pa. Amen? Kung dati, kung lang yan, pilay lang, baka susunod niya, ataol na. Hindi po tayo nagkukondem ng tao. Hindi po ako may sabi niya, kundi yung grace ni Lord. Kundi yung salita po ng Panginoon. At kay Lord lang. Kaya, glory to God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pangatlo, dito na po tayo. Be persistent in prayer. Mahalaga po ito. Doon po sa Romans chapter 12, verse 12c, at palagi manalangin. Kaya ko sinasabi, pray. Kaya nga sabi ni Pablo, Romans chapter 12, verse 12, magtiyaga kayo. Amen. Di ba? Magala kayo dahil sa inyong pag-asa. Magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at palaging manalangin. May dalawang uri ng panalangin sa Biblia. May tinatawag po na individual prayer at saka po corporate prayer. Hindi po masama yan. Yung pong individual prayer, ito po ay personal. At ang bunga po ng individual prayer ay nagpapadala po ang Diyos ng pagpapala. Kapag nananalangin ka personal, limbawa sa kwarto mo, minsan lumalayo ka ng lugar, gusto mo maging one-in-one si Lord, gusto mo talaga lumakas ang intimacy mo, talagang close na close ka kay Lord, ang tawag doon ay individual prayer. At ang sabi rito sa Mateo chapter 6 verse 6, ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto, saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at ang iyong amang nakakakita ng ginawa mo ng lihim ang siyang magbibigay sa inyo ng gantimpala. So kapag pala tayo po ay nanalangin personal, ay pinapadala ng Diyos yung pagpapala. Amen? Proven na po yan dito. Hindi po gaganda po yung church, hindi po maaayos po yung paglilingkod natin. Hindi niya i-upgrade yan kung hindi tayo tinutugon ng Diyos sa panalangin. Amen? Yung kayo po, mga pamilya nyo, hindi makakapag-aaral po ang inyong mga anak, hindi kayo magkakaroon ng mga hanap buhay, kung hindi tumutugon siya sa panalangin. Proven na po yan. At may panalangin na individual. Ngayon, ano po ang pagkakaiba ng corporate prayer?
yung sama-sama namang panalangin. Pag sinabing sama-samang panalangin, ito, sama-sama tayo nagpe-pray. Halimbawa, ako naglilid. Pag tayo po nagse-cell group, sama-sama tayo nagpe-pray. Pag tayo po may mentoring, sama-sama po tayo nagpe-pray. Minsan sa family, yung mga magulang, mga anak, corporate prayer po yan. Ano ba ang pagkakaiba ng individual prayer sa corporate prayer? Nakalagay po ito dito sa Mateo chapter 18, verse 19 to 20. Sabi po rito, Mateo 18, 19 to 20, tandaan ninyo, kung ang dalawa, grabe dalawa, sa inyo ay nagkaisa dito sa lupa sa paghingi ng anuman sa panalangin, ito ipagkakalob sa inyo ng aking amang nasa langit. Ito ang verse 20, ito yung keyword. Tayo nyo po, sapagkat saan man may dalawa o tatlong nakakatipon sa pangalan ko, naroon akong kasama nila. Grabe, Pag nananalangin ka individual, ipinapadala ng Diyos yung pagpapala. Papadala siya ng kingdom helper, destiny helper, gagamit siya ng mga men of influence, mga gifted people, papadala sa iyo. Sinasagot tayo sa panalangin. Ito, mas matindi pala yung corporate prayer. Bakit? Tanungin niyo po ako, bakit? Ang sabi po rito, sapagkat saan man may dalawa o tatlo nakakatipon sa pangalan ko, naroon akong kasama nila. So, yung pagkakaiba ng corporate prayer, hindi lamang ipinapadala niya yung pagpapala, mismong ang Diyos kasama natin. Sabi mo sa iyong katabi, kasama natin ang Diyos. Hindi po kami sabi, ang Bible, naroon akong kasama nila. Kaya nga, huwag kayong susuko sa panalangin. Amen. Hindi po masama, individual, kailangan natin yan. Pero alam niyo po, sa New Testament, nasulat po yung individual prayer, 10% lang. Ayon po sa mga Bible scholar, 10% lang yung individual prayer. Pero yung corporate prayer, nasulat po yun 90%. Mas marami po ang nasulat na sa sama-samang panalangin kung gaano po yung pwersa. Kaya kapag nananalangin tayo, grabe, pagka marami po tayo. Every morning, may downwards po rito. Amen. Kasi ang buhay Kristiyano, para kang sundalo Lagi kang nasa espiritu ng panalangin. At ang gusto po ng Diyos sa mga mananampalataya, hindi lamang po mananampalataya. Gusto po ng Diyos maging warrior din tayo. Maging mandirigma. Sabi mo sa katabi, mandirigma ni Jesus. Hindi naman po mandirigma ng mundo, kundi mandirigma ng Panginoon. Marami na tayong ipinanalo sa panalangin. Amen? So, ang benepisyo po kasi ng corporate prayer, una, nagdadala po ito ng pagkakaisa. Nagdadala ito ng pagkakaisa. Pag binasa niyo po yung Acts 2:42, ay doon sa early church, nung maligtas po, wala na po ang Panginoon Jesus, nandun na po yung Holy Spirit, bumuhos na kina Pedro, at grabe sila mangaral. Talagang 3,000, yung naliligtas. Ang dami pong tumatanggap kay Jesus. Doon sa Acts 2:42, lagi sila sama-sama sa pananalangin. Amen? Sabi doon ay lagi silang sama-sama sa mga pag-aaral na itinuro ng mga apostol. Pagpira-piraso ng tinapay at pananalangin. So, ang bunga ng corporate prayer, nagdadala ito ng pagkakaisa. Bakit? Pag pinagpe-pray mo yung katabi mo, pag pinagpe-pray mo ang mga tao, magiging malapit ka sa kanila. Pag ang tao po, kahit kamag-anak mo, kaibigan mo, pag pinagpe-pray mo sila, pag nakita kayo, parang lagi kayong makausap, di ba? Kasi pinagpe-pray mo Hello? Kaya, kasi yun nga, nagbubunga ito ng pagkakaisa. Pangalawa po, kapag yung sama-samang panalangin, nadadagdagan ang mga naliligtas. Pag binasa niyo po yung Acts 2:47, idinadagdag sa kanila yung mga mananampalataya. Kaya grabe po yun. May darating na lang na bago sa church. Amen. Tapos may nakakakilala pa sa tumatanggap sa live stream. So kasi nga po, ganun po ang power po ng prayer. At siyempre, higit sa lahat, natatanggap po natin ang kasagutan sa panalangin. Doon po sa Acts chapter 12, verse 5, si Pedro po ay pinadampot ni Herodes. Kasi una pong dinampot, pinahuli si Santiago. Ngayon, pinugutan ng ulo si Santiago. Natuwa po yung mga Hudyo. Pag binasa niyo po yung Gawa, chapter 12, verse 5, sama-sama pong nanalangin doon po yung iglesia.
Sound. So, praise God. Ano po? Palakpakan muna po natin ang Panginoon. Praise God. So, alam ko po. Sound, yan. So, praise God po sa mga nakikinig po sa live stream dito po sa Pilipinas, sa ibang bansa. Tuwing po ako'y magtuturo ng ganito, proving ko na po ito lalo na po spiritual warfare. Ayaw na ayaw po ng demonyo na ma-expose siya. No? Ayaw na ayaw niya, mga Kristiyano ay matutong manalangin. Ayaw na ayaw po ng kaaway na magpipray po tayo, lalo na po na sama-sama. Kasi po, may power po yung sama-sama pong pananalangin. Kasi pag sama-sama tayo nanalangin, corporate, sumasagot ang Diyos sa panalangin. Nung si Pedro po ay kinulong po siya ni Herodes. Patay na si Santiago. Ang ginawa po ng mga kapatiran, nanalangin sila sama-sama. At dahil doon sa sama-samang panalangin, nag-activate po yung anghel. Pumunta po yung anghel sa Acts chapter 12. Nag-activate po yung anghel at inilibas po si Pedro. Ang sabi po sa Biblia ay kusang nabubuksan po yung mga pintuan po ng bilangguan. Nagpunta na po ba kayo sa mall sa Maynila at doon po sa ibang lugar, yung mga malalaking mall? Di ba pagka pumasok po kayo, kusang bumubukas po yung pinto. Pagka tumama po yung katawan nyo, kusa pong bumubukas. So, akala natin ngayon lang yan. Akala po ng mga tao ngayon lang nangyari yan dahil magagaling ang teknolohiya ng tao. Magagaling yung gift ng mga tao. Pero noon pa yan. Noon pa po nung panahon po ni Pedro dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Nung si Pedro po ilabas ng anghel, kusa pong bumubukas po yung pintuan ng bilangguan. Bakit? May nagpe-pray. Kaya nga, pag sinabing prayer works, ay ang Diyos nagkatrabaho. Yung palang anak mo o asawa mo o saan man sila naroon dahil nagpe-pray ka, meron palang panganib, ma-aksidente pala dahil nagpe-pray ka. Amen? Ay naililigtas sila ng Lord. Lalo na po pag natutunan po natin yung praying the Spirit, sa Spirit, i-reveal sa iyo. Kaya ka pala ginising ng umaga, ng madaling araw, meron palang nanganganib na isa mong mahal sa buhay, kamag-anak, kailangan palang ipag-pray mo. Amen? Kailangan pala i-intercede mo. Kaya kapag nagpe-pray tayo, grabe. Sabi ng Diyos kay Pablo, alang-alang sa iyo, Pablo, walang mamamatay sa kasama mo. Sabi po ng Diyos kay Pablo, mawawasak ang barko, pero walang mamamatay sa iyo. Bakit? Tinitingnan po ng Diyos tayo. Kapag may relasyon ka sa Diyos, nag-pray ka, papakinggan ka ng Diyos. Alang-alang sa iyo, Noe, hindi maano yung pamilya mo. Kaya mahalaga po, merong isang totoong anak ng Diyos sa isang pamilya na nananalangin. Nakikipaglaban, nakikidigma. Every morning, every day. Protection yun sa ating angkan. Paano kung walang nananalangin sa pamilya natin? Ikaw, kaya nga nakikinig mo ito, nasa live stream, at saka nandiyan sa iba't ibang bansa, hindi basta-basta ang panalangin. Personal man yan man ay corporate, kailangan po nating gawin. Lumaya po si Pedro. Si Shadrach, si Meshach, si Abednego, si Daniel, papatayin sila ni Haring Nabucodonosor sa Daniel chapter 2. Kasi si Haring Nabucodonosor ay nanaginip at ang gusto niya doon sa mga tao niya sa palasyo, sabihin kung anong panaginip niya, grabe, mahirap po yun. Hindi niya sinasabi kung ano ang panaginip niya. Ang sabi niya sa mga tauhan niya sa palasyo, sabihin niyo sa akin kung ano yung panaginip ko at i-interpret niyo. Pag hindi niyo nagawa yan, papapatay ko kayong lahat. Kasama po si Daniel, kasama si Shadrach, Meshach, Abednego. Mga tao po ng Diyos yun, mga lingkod ng Diyos. Iba po yung kay Joseph Yung kay Joseph, nung managinip yung paraon sa Egypt, kinuwento niya yung panaginip niya. Ang sabi niya, may 7 baka na payat, tapos 7 baka matataba. Diba? Sinabi niya,
yung kanyang panaginip na interpret ni Joseph. Pero ito, yung kalagayan ni na Daniel, ni Shadrach, ni Meshach, ni Abednego, hindi sinasabi ni Hari Nabucodonosor yung kanyang panaginip. Ang sabi niya, marami kayong palusot. Sabi nila, mahal na hari, wala makagagawa ng ginagawa nyo yan kasi sabihin ninyo, ipapaliwanag namin. Sabi ng mga kasama ni Daniel. Mapakahirap no, hindi naman sinasabi sa iyong panaginip, paano mo ipapaliwanag yan. Ang ginawa po ni Daniel, kinausap niya po yung berdugo, yung tagapatay po ni Haring Nabucodonosor, si Arioch. Sabi niya, Arioch, pwede bang bigyan mo pa kami ng kaunting panahon? Huwag mo muna nyo kaming patayin. Nung pumayag po yung berdugo, si Arioch, nanalangin po si Daniel at si Shadrach, Meshach, Abednego. Nung gabi po ngayon, ipinahayag ng Diyos kay Daniel yung panaginip ni Haring Nabucodonosor. Yung sekreto ng puso ng Diyos, sinabi ng Diyos kay Daniel. Kaya kapag mapanalangin ka, sasabihin ng Diyos yung sekreto ng puso niya. Ipapaalam sa iyo. Yung mangyayari sa hinaharap, papaalam sa iyo. Yung sa pamilya mo, bibigyan ka ng instruction, bibigyan ka ng revelation. Bakit? Close ka sa Lord. Amen? Kaya may power po yung sama-samang panalangin. At ano po nangyari? Walang namatay doon sa palasyo. Amen? Wala. Yung nadamay. Nadamay po yung mga kasama ni na Daniel sa palasyo. Wala ding namatay sa kanila. Bakit? Nandun yung mga anak ng Diyos eh. Tinitingnan ng Diyos yun eh. Napromote pa si Daniel at saka yung tatlo. Bakit? Grabe po. Kaya walang bagay na mahirap sa Panginoon. Pagsama-sama pong tayo nananalangin, sumasagot po ang Diyos. Kailangan lumaban sa panalangin. Ano po? Alam niyo po, ginawa po namin yan sa family. Si Tatang, nakita niyo po, nakikipaglaban siya sa karamdaman. Ano ho? Pero glory to God dahil everyday nananalangin po kami doon sama-sama. Ano ho? Siyempre, ang nakapalibot sa kanya, mga nasa medical. Ano ho? 2 yung doktor, tapos yung nurse 4 yata, 5, pati mga apo. Amen? At kasama po, doktor, hindi po masama. Nurse, hindi, lahat, gamot, kasama po yan. Kasama po yan sa pagpapagaling. Ngayon po, lumakas po si Tatang. Amen? Bakit? Powerful po yung prayer. Hello? Si Haring Ezekias nga, di ba? Na manalangin, binigyan pa ng 15 years yung extension ng kanyang buhay. Kung ang kaisa-isang anak niyang si Jesus, hindi niya ipinagkait sa atin, gano'n pa kaya? Kaya nga, sabi mo siyang katabi, manalangin ka lang. PUS. Sabi po doon, PUS. Acronym ng PUS. Pray until something happen. Huwag kang hihinto hanggat hindi ka sinasagot ng Diyos. Huwag kang hihinto sa panalangin. Parang babaeng balo. Araw at gabi, lapit ang lapit doon sa hukom. Hanggang sa ang hukom ay binigay ang gusto niya. Kung yung hukom masama, ay ang Diyos pa kaya. Kaya po ang Diyos ay sumasagot po sa panalangin. So lahat po tayo may pinagdadaanan. No? At ang gusto ko lang pong ipakita rito ay yung corporate prayer. Kung may corporate prayer po, may corporate fasting din. Amen? Lalo pong powerful po yun. Nung sina Esther ay papatayin ng mga Hudyo, sabi nila, manalangin tayo at magayuno. Nanalangin po yung mga kasama ni Esther. Alam niyo po, nabaliktad po ang pangyayari. Yung papatay sa mga Hudyo, kina Esther, sila po yung pinatay. Amen? Prayer na, nilahukan pa ng fasting. Hello? Si Nehemiah naman, individual prayer, nung wasak-wasak yung templo, kahit maganda ang trabaho niya sa hari, mahal niya ang kanyang kababayan, iniwan niya yung trabaho niya sa palasyo. Nag-ayuno siya, nanalangin siya. Sinagot siya ng Diyos. Naitayo po yung wall of Jerusalem. Kaya may power po yung prayer. Individual man yan, pero mabisa yung sama-sama. Kasi po, pag sama-sama na, ay malaki na po ang
pwersa po niyan. At may ginagawa po ang Diyos. Ano ho? Kaya ko po tinuturo ito, ano ho? Ang labanan ngayon, hindi basta-basta. Minimenso ko sa inyo yung fasting, ano ho? Bakit? Tanungin niyo po ako, bakit? Marami po nakikinig. May mga problema ang tao na hindi kaya laan ng panalangin. Ano ho? Sabi po ng Panginoon Hesus sa Mateo 17:21, ang ganitong espiritu, ang ganitong problema, hindi kaya laan ito ng panalangin, kailangan ito ng pag-aayuno. Kasi po, nung ang dinala po yung bata na inaalipin ng evil spirit, hindi po mapalaya sa mga alagad. Ngayon, dinala kay Jesus, isang salita lamang. Nung wala na pong tao, sabi po ng mga alagad kay Jesus, Master, bakit hindi namin mapalayas ang masamang espiritu sa batang ito? Sabi ni Jesus, una, maliitan yung pananampalataya. Pangalawa, ang ganitong espiritu, hindi kaya ito ng panalangin. Kailangan dito ng pag-aayuno. Kaya alam niyo po, aralin niyo po ito. Yung talagang samahan niyo pa po ng fasting. Kung kayo may gusto talaga mangyari, yung may gusto talaga kayong makuha na answer sa Panginoon. Kung tagal-tagal na hindi pa po makuha, hindi mo subukan. Ipag-fasting mo. Mag-umpisa ka sa 1 araw. Pagka natuto ka na, 2 araw. Grabe. Marami po nakatala sa Biblia na sumagot ang Diyos sa prayer and fasting. Amen? Wala pa akong reservation. Bagaman ang sinabi po ni Pablo, lagi kayo manalangin. Dagdag ko po yun na biblical din naman. Kasi po, kung gusto mong mapadali ang purpose ng Diyos sa ating buhay, at madali, lalo yung sagot, pray and fasting. Amen? So, hindi na isang katuroan po yan, pero alam ko po, sapat na po yung 3. Para ma-enjoy ang buhay po natin. Ano ho? 3 po yung ating napag-aralan. How to enjoy our journey to heaven. Ano ho? Romans chapter 12, verse 12. Be joyful in hope. Be patient in affliction. Be persistent in prayer. Ano ho? Kasi po, yung itong prayer, ako po, patotoo ko, dati po na matuksohin din po ako. No. Nung wala pa po ako kay Lord, nanonood din po ako noon ng mga bold movies sa mga sinihan pa. Ayaw ko. Pero wala po ako magawa kasi hindi naman ako Kristiyano. Hindi ako marunong mag-pray. Hindi ako marunong magbasa ng salita ng Diyos. Tatangay po ako ng mundo. Wala po nakakaalam noon. Nung hindi pa ako naipanganak sa spiritual. Wala pa po ako relasyon kay Kristo. Hindi ko pa naranasan yung born again experience. Ang nagkocontrol sa akin mundo. Akala ko tama yung ginagawa ko. Mas malakas po yung flesh. Pero nung ma-encounter ko si Lord, pwede pala. Kagaya ng ginawa ni Jesus. Alam niyo kung bakit nagtagumpay si Jesus sa mga temptation? Prayerful siya. Puspos siya ng Espiritu Santo. Nag-aayuno din siya. At puspos din siya ng salita ng Diyos. Si Jesus sabi, hindi nagkasala. Kaya yung ginawa po niya, pwede ring mangyari sa atin. At proving ko na po yan. Hindi naman mawawala yan, nasa mundo pa ito. Pero pwede nating huwag entertainin, pwede nating i-deny yan, kung gusto talaga natin, kung mahal natin si Lord. Kasi may consequence eh. May consequence po. At yan po ay proven na. Kaya mas mahalaga na dinidisiplina natin yung ating sarili. Kayo po mga kabataan, ingatan nyo po yung dangal nyo. Kaya po yan. Ingatan nyo yung mga dangal nyo. Malayo po mararating nyo. Malayo po mararating nyo. At isatisfy nyo si Lord. Yung panandaliang aliw, panandaliang laan talaga yan. Amen? Magpakalakas ka kay Lord. Amen? At ang dami pang magagandang bagay na gagawin sa atin ng Diyos. So, God bless po sa ating pong lahat. At enjoy po natin yung ating journey papunta sa langit. Huwag tayong susuko. At gawin natin yung tama. Mabuti. Hindi po ako susuko ng pagpapaalala po sa inyo. Dahil nasa laban po tayo. Pero we are in the winning side. Ang Holy Spirit ang tutulong po sa atin. Siya po, not by might, hindi po ako. Pinangaral ko lang sa inyo yung totoong nangyayari sa buhay ng tao. At
pwede nating ma-overcome yan. Kapag ginawa po natin itong tatlo. Kailangan meron kang, ikaw ay ma-enjoy mo yung pag-asa. May competent expectation ka. Alam mo, pupuntahan natin. At magtiis tayo. Disiplinahin natin sarili natin. Huwag tayong umayon sa mundong ito. Lagi tayong manalangin. Pag mali, huwag ka sumama sa mali. Amen? Doon lagi tayo sa tama. Sa tulong ni Lord. At kung tayo na may nagkakamali, humingi tayo ng tawad. Lord, di ko alam na mali pala itong desisyon ko. Pwede namang mabawi. Huwag tayo magpapatuloy. Huwag natin yayakapin. Kahit kumpare mo yan, kaibigan mo, kakilala mo, pinaka-ma-influence ang tao, alam mong mali, huwag mong samahan. Amen. Hindi siya matatama. Kasi kung tayo mismo, nakikipag-compromise tayo sa mundo ito, paano sila mababago? At ang gusto ng Diyos, pag tayo naging totoo, grabe, marami tayong malalapit kay Kristo. Ang tayuan natin ay sinasabi ng salita ng Diyos. May sakripisyo, mape-persecute ka, uusigin ka, hayaan mo lang. Hindi ka kaya iligtas ang tao. Amen? Ang magliligtas sa atin sa Jesus. Amen? Tayo po'y manalangin. Lord, salamat po ngayong umaga. Mahal na mahal ko po ang mga kapatid ko, yung mga nakikinig ngayon sa ibang bansa, dito po sa Pilipinas. Wala po kami layunin, kundi ang tao, yung mga nakikinig, ang bawat isa ay magtagumpay. Dahil ito pong lupa ay preparation lang patungo po dyan sa langit. At kami po'y nagpapakumbaba, humihingi po kami ng kapatawaran, umisa kami po'y nagkukulang. Tulungan nyo kami na maging malakas, lumakad sa patnubay po ng Banal na Espiritu sa pamamagitan po ng pananalangin, pagbabasa ng inyong salita, fellowship, corporate prayer, at minsan kung kami po ay inililid po ng Banal na Espiritu para mag-ayuno, gawin po namin ito para makatawid kami doon sa nais mo po sa aming buhay. Mahal din po namin ang aming pamilya. Kaya naman, kami po ay magiging halimbawa sa aming pamilya, lalo na po kung kami mga magulang. Tanging ang pinakamagandang pamanalaan po sa aming mga anak ay yung pagsunod namin sa inyo. Yung paglilingkod namin ang pinaka-protection namin sa aming sambahayan. Wala nang sandata pa na pwedeng itapat. Kung kami naglilingkod sa inyo, ang sabi niyo po sa Santiago 4:7, pasakop kami sa inyo, salansangin namin ang dyablo, lalaya sila. Walang doorways, walang access ang kaaway sa aming buhay. Wala siyang pwedeng maibuta sa amin sa pangalan ni Jesus. Kasi yung panalangin po namin, idiringgin nyo kapag kami po ay namumuhay sa inyong katwiran, sa inyong kalooban. O Diyos, si Elias, kahit siya ay pangkaraniwang tao, dinidinig nyo ang panalangin niya. Ang sabi po sa Santiago 5:16, the prayer of a righteous man is powerful and effective. Naging matuwid kami, hindi dahil sa aming lakas. Hindi sa aming mga kaalaman, kakayanan. Hindi sa aming mga sariling pangunawa ko, hindi. Dahil sa inyong grasya at hapag, kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Kaya nagiging overcomer po kami. We are undefeated believers. We are undefeated Christian. Malalampasan namin anumang mga patibong, tukso ng kaaway, kayang-kaya namin itong mapagtagumpayan sa tulong mo, sa patnubay mo, dahil kasama po namin kayo. Sabi niyo po, 2-3 nakakatipon, nasa amin kayong kalagitnaan. Corporate prayer po kami ngayon, kasama po ng mga nasa live stream, mga nakikinig. Mabisa po ang sama-samang panalangin. Pinapakinggan niyo po ito. Kami po nagpapakumbaba, hawakan mo po ang aming kinabukasan. Ang aming pong idinideklara ngayon ay litrato na magandang kinabukasan ng aming angkan. Yung binibigkas po namin ngayon sa panalangin ay larawan na magandang kinabukasan ng aming angkan. Larawan na magandang kinabukasan ng iglesyang ito. Larawan na magandang kinabukasan ng aming barangay, ng aming bayan, ng aming bansa. Patuloy naming paninindigan kung ano po ang inyo pong kalooban. Kung kayo po'y bago, ngayon lang po kayo nakapakinig sa aral po ng salita ng Diyos. Kayo po ay mahal na mahal ng Panginoon. Mahal ko po kayo. At ang gusto ko lamang po ay mailapit kayo kay Jesus at may pag-asa. Kaya nyo pong bumawi, kaya nyo pong bumangon. Sumunod lang po kayo sa akin panalangin. Sabihin nyo po, Panginoong Jesus, salamat po sa iyong pagmamahal. Inaamin ko, nagkamali ako. Salamat sa kapatawaran. Maghari ka sa aking puso bilang Panginoon at tagapagligtas.
Ako na lang po mananalangin, yung po tumanggap dito sa Pilipinas, sa ibang bansa, pagpalain niyo po sila. Magsimula po sila mag-aral ng inyong salita. Magsimula po silang manalangin. At dalangin ko po na magkaroon sila ng mga pastor, mga workers na magme-mentor sa kanila. At gabayan niyo po sila. Pagpalain niyo po ang kanilang pamilya. Pagpalain din niyo po yung hanap buhay ng bawat isa. Ito, anumang kanilang mga resources, saka man ito, negosyo man ito, sa private government sector man ito, OFW man sila, o anuman po ang mga resources, maging na mga mananampalatayang kasama kong nakikinig ngayon, bless niyo po mga kabuhayan namin, yung po mga anak nila magtatapos po ng pag-aaral, at mga apo, gaganda po ang kanilang buhay. Ang mga tahanan po ng bawat isa ay magiging house of prayer, house of love. Ang dalangin ko po, bawat pamilya, magsama-sama silang nananalangin. Lalo na po yung mag-asawa, magkaisa sila sa panalangin, kasama po ng mga anak. Ang pamilya ay regalo niyo po sa bansang Pilipinas. Ang kauna-unahang institusyong itinatag nyo sa mundong ito ay walang iba kundi ang pamilya. At palaksin nyo ang pamilyang Pilipino. Yung mga single mother, pagpalain din nyo po sila. I-bless nyo po sila at alam namin may magandang purpose po kayo sa kanilang buhay. At salamat magagamit nyo sila sa inyong pong mga ministry at makikinabang din ang maraming tao. Bless niyo po sila. Salamat po sa araw na ito. Pinagpalaan niyo po kami. At dalangin ko po na lahat ng gawain ngayon pong umagang ito sa bansang Pilipinas, sa buong mundo, ay patuloy niyo pong i-bless. At yung mga gawain pa, mamaya pong gabi. Yung po mga nasa ibang bansa, pagpalain niyo po na kung saan ay sina Dr. Pay, Lord, si Dr. Fred, si Daniel na natapos po ang bakasyon, pagpalain niyo po sila, bless niyo sila, at lahat lang mga kanilang pangailangan kayo po ang magpo-provide. At ganoon din po, Ama, yung po mga mahal namin sa buhay, hindi ko man po maisa-isa, yung lahat ng pamilya ng kapatiran po dito, o Diyos, ay kayo po magpala. At baka po may makalimutan ako, ang dalangin ko na lang po, lahat ng mga mahal namin sa buhay na nasa ibang bansa ay i-bless nyo. At kung paano nyo kami iniingatan dito, iingatan din nyo po silang lahat. Thank you, Lord. Pinupuri ka namin, dinadakila ka namin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless us all.